anong ginawa mo pagkatapos nun? Pumunta ka sa Sapanja mag-isa? Oo. Pero umuwi nga din ako agad. Imposible na yata sa akin yung mapag-isa. Mabuti na rin yun. Buti alam ni Halit na mali siya tas nag-sorry siya. Salamat sa kanya. Yildiz, ano bang gusto mo mangyari? Lahat na lang na ginagawa niya, ayaw mo. Zeynep, masyado niya na talaga akong sinasaktan tsaka ginagalit. Kaya ayoko na siyang pakialaman. Sawang-sawa na ako, Zeynep. Oo, nakikita ko nga. At least, ilalabas ka niya mamayang gabi, di ba? Buti yun, gumagawa siya ng paraan. Ginagawa niya lang naman yun dahil gusto ko. Hindi na magbabago si Halit. Paano mo naman nasabi? Malay mo naman magbago na siya pagkatapos na nangyari ngayon, di ba? Huwag ka nga umasa, Zeynep. Yildiz, meron ka bang di sinasabi sa akin? Wala. Sinasabi ko naman sa'yo yun lahat, ah. Sigurado ka? Oo naman. Ikaw, kamusta ka na? Anong balita? Naku, grabe. Nawala si Kadyo tas sinanap namin siya buong gabi. Buti may tumawag kay Alehan, siya na kumuha. Ah, talaga ba? Gusto ko na talagang lumayo sa kanya pero di nangyayari. Paano ka naman lalayo, Zeynep? Katrabaho mo siya dito. Kailangan mo rin makihalubilo sa iba, no? Ano bang sinasabi mo dyan? Kasal siya, paalala ko lang sa'yo. Ay, di ako naniniwala sa kasal nila, di talaga. Eh wala, kinasal na sila talaga di ba? Alam ko naiinis at nasasaktan ka, Zeynep. Pero tandaan mo, plano lahat ni Andrew to. Ay nako, hindi ako masanay. Huwag na nga natin pag-usapan. Sumama ka na lang kaya sa amin mamaya. Ayoko nga, anong gagawin ko dun? Kayo na lang, wala ako sa mood lumabas ngayon. Ano ba gusto mo? Hindi ko maintindihan. Alam kong gusto ko, tsaka ko nasasabihin. Sige na, una na ako. Di na kita istorbohin. Alam ko naman na busy ka. Sige, tawagan mo na lang ako. Para ka naman may sakit, Yildiz. Merhaba. Lilosh! How are you, Amir? Mabuti naman, Lila? thank you. Zainab, Yildiz? Merhaba. Thank you. Ba't ka nandito? I came to see my uncle. Ganun ba? Sige, kita na lang tayo mamaya. Ingat ka. Okay, see you later. Look, I was with my mom today. Pag-usapan ka namin. Sabi niya mag-dinner daw tayo. You, mom, and I. Seryoso? Nagsinungaling tayo, akala niya mayaman ako. I know, pero ano pong magagawa natin? Kasalanan mo eh. Bakit mo kasi sinabi ng boyfriend mo siya? Yan tuloy. What could I do? They keep treating me like a child. Yan, eto na nga. Kasalanan mo rin lahat yan eh. Okay. Ano nang gagawin natin? Anong magagawa mo? Simple lang, huwag na kayong pumunta. No way, man. Magyayaya pa din yun kahit di tayo pumunta. At the end of the day, we still have to meet her. We have to find a way bago pa siya pumunta dito. Eto, sabihin natin na sa China ako, ha? Ay, Emir, don't be silly nga. Sigurado kong hindi naman pupuntan China ang mama mo. Okay naman yun ah. Emir, ang kulit-kulit mo naman eh. Paano na? Kailangan yung pumunta. Wala na kayong magagawa pa. Wala na. Ayoko nga pag wala ka. Di ko kaya. Di talaga. Oh, shucks. Sobra ka naman, Janer, please mag-isip ka naman ng plan. May naiisip akong plano. Pero kailangan nating kumbinsin at paniwalain yung ibang tao dyan. Sino? Ano? Gets ko na. Okay then. Pupuntahan ko na lang si Uncle. We do that. Sige, ako na bahala dito. Okay? Okay. See you later. Sige. Anong meron? Hala, wala naman po, boss. Ayos lang po kami. Maayos ang lahat. Walang problema. Makinig kayong dalawa. Makakatikim talaga kayo pag gumawa kayong kalokohan. Naintindihan? Naintindihan? Naintindihan po namin lahat dito sa opisina. Sige. Mabuti naman. Grabe siya, oh. Ang lupit niya talaga. Wala akong masabi. Does Abla know that you're here to visit me? Yes, she knows, Uncle. Listen, whatever happens between you guys, walang makakapigil sa akin to see you. Yes, I know, dear. Uncle, can you promise me one thing? If it's something I can do, then why not? Ang safe naman ang sagot mo?
What is it? Just tell me. Fix everything. Ayusin mo in a way you possibly can. Naipit kasi ako. Okay. Please don't worry. Thank you. Bakit? Zeynep? Anong kailangan nyo? Zeynep, wala naman kaming kailangan. Bakit ka ganyan mag-isip? Hindi ka ba namin pwedeng bisitahin? Sabihin nyo na ako anong kailangan nyo. Ganun ba kami kahalata? Oo. Ganito kasi, kilala mo si Lila, di ba? Oo, syempre. Kasi imbita siyang mag-dinner tayong lahat. O tapos, Pero kailangan kasama ka. Dapat nandun ka. ba't kailangan nandun ako? Basta. Kailangan sumama ka sa amin. Ikaw ang boss namin. Hindi kasi kompleto kapag wala ka doon. Hindi ako makakasama. Madami pa kasi akong kailangan gawin dito. Zeynep, nagmamakaawa ko. Please. Anong meron, ha? Sige. Okay, sige. Inimbita ako ng Mama ni Lila para mag-dinner. Pero di ako pupunta kung wala ka. Emir, ano ba yan? Wala ba kayong balak sabihin ng totoo? May naiisip ka bang ibang paraan? Oo, sabihin nyo yung totoo. Huli na ang lahat. Di na nila masasabi yung totoo. Emir, huwag ka nga nakikinig sa sinungaling na to. Mahiya ka nga, Zeynep. Mahiya ka. Magkatrabaho tayo at magkapit-bahay. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Never kahit kailan. Emir, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang makikinig sa scammer na to. Kausapin mo si Lila, tapos sabihin nyo kausapin si Zerin para tapos na, okay? Parang awa mo na. Kailangan ko ang tulong mo. Di na kita guguluhin pagkatapos nito. Hindi ko kaya magsinungaling para sa'yo. Pasensya na. Nagsinungaling ka noon, pinapaalala ko lang. Nagsinungaling ako dahil sa'yo. Ayusin niyo yung problema niyo, wala akong magagawa para sa inyo. Maawa ka naman. Minsan lang ako humingi ng tulong sa'yo, tatanggihan mo pa ako. Emir, umalis ka na. Sige na, go. Kita mo yun, pare? Gusto ko lang naman maging masaya at karapatan ko yun. Pero tingnan mo ang ginagawa niya. Nabigo ka, tol. Bigo ka. Natalo ka sa round 1 pa lang na laban kahit tinulungan kita. Nagagalit na ako, ha? Tara na, pare. Galit na siya. Nanlalaki na ang mga mata niya. Takbo. Oo, Umalis na kayo. tatandaan ko to. Aisel, ikuha mo ako ng kape. Sige po, ma'am. Kamusta na kaya si Kemal? Ano yon, Yildiz? Kemal, kamusta ka? Mabuti. Parang may kakaiba yata sa'yo. May problema ba? Walang problema, Yildiz. Nakahalata kaya si Halit kanina? Hindi. Wala siyang alam. Pero napahamak kita, pasensya na. Parang galit ka yata kasi sa akin. Bakit ka galit? Naitanong mo din lang. Kahit ano pagawin ng asawa mo, babalikan mo pa rin siya. Napatunayan ko yun kanina. Pero Kemal, anong gagawin ko? Sabihin ko na nandito si Kemal kanina at pinaalis ko siya kasi padating ka. Malaking pagkakamali na sinundan pa kita. Ba't ko ba naisip gawin yon? Huwag mong sabihin yan. Sige na, Yildiz. Di na talaga mangyayari to ulit. Kemal, Huwag ka na magsalita. Ituloy mo na ang buhay mo. Itutuloy ko ang akin. Goodbye. sana nga alam ko kung paano mag-move on, di ba? Aisel, saan mo dadalhin yung coffee? Andito po si Mrs. Yildiz. Sino naghahanap sa akin? Welcome, Yildiz. Ang bilis mo naman na ayos ang sarili mo. I'm sure Baba helped with that. Zero, wala ka na bang ibang gagawin sa buhay kundi imbiernahin ako? Kasi sa totoo lang, di ka nakakatuwa, ha? The truth really hurts, Yildiz. Sinabi ko naman sa'yo, you can't just leave like that. Okay, congratulations kung ganun. Tama ka naman. Sana ma-apply mo sa sarili mong buhay. At ano naman ang ibig mo sabihin? Isipin mo nga, di ba anak ka ni Halit Argun na isang kilalang businessman? Maliban dun, walking body mo lang naman ang kaibigan mo. Wala na talagang iba.
What if that's how I really want to be? So, kontento ka na sa ganun? I think you keep on living in this golden cage of yours at ayaw mong makisama sa amin. Accept that, Yildiz. This isn't the life that you want. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Uh-huh. Problemahin mo sarili mo. Aisel, dalhan mo ako ng coffee upstairs. Ang hina talaga. Dude, do your parents know about our friend Furkan? Oo, di ba I told you he worked for us? Why? Does he go to your house as well? Oo naman, but we just hang out there at home. Di sila nagagalit? Palagi din naman silang wala sa house namin eh, pero hindi sila nagwawala gaya ng stepmom mo. You tell me, hassle talaga. But Baba got mad din, kaya I asked. I think your stepmom has something to do with it. Mabait naman talaga si Furkan eh. That's true. Kumusta? Anong balita sa inyo? Wala naman ikaw. Erin, bakit ganon? Parang ayaw sa amin ng magulang mo. Hey, not really, man. Ewan ko lang, lagi kasi nila kaming pinapaalis sa inyo. No, hindi naman sa ganun. Alam mo bro, kung ayaw sa amin ng magulang mo, huwag mo na ipilit. Makipagkaibigan ka sa mga iyakin dito. Ayos lang naman sa amin. No, bro, it's not what you think. They can't tell me what to do. Yan, ganyan dapat. Sa tingin nila, bata ka pa rin. Binata ka na ngayon. Yes, of course I am. Ayos. Halika na, magbilyar na tayo dun. Andun din si Jalal, tambay muna tayo sandali. Let's go. Erin, baka magalit parents mo. I guess, but who cares, right? Inayos ko na yung mga bulaklak. Ano sa tingin mo? Okay na kaya yung mga yan? Para sa akin, maganda na. Mas maganda ngayon. Tsaka, lumiwanag din ngayon dito. Talaga? Masyado natin pinaghahandaan to. Sigurado bang dadating siya? Yun yung sabi niya sa akin. Paano kung hindi? Kurban! Inuumpisahan mo na naman bang galitin ako? Okay. Wala na ako sinabi. Tama na, Kurban. Manahimik ka na lang dyan, ha? Oh, si Miss Zainab ba yun? Nandito siya. Kurban, paalala mo mamaya, uupakan kita. Hi, Miss Zainab. Merhaba. Hello. Welcome. Salamat. Ang saya ko at naayos na natin ang mga problema natin at andito ka na ngayon. Ako din. Nung pumunta ka dito, meron ka bang nagustuhang model ng kotse? Sabihin mo lang, tutulungan kita. Naku, iisa lang itsura nilang lahat sa akin kaya di ko din alam. Meron silang pagkakaiba. Halika, ipapakita ko sa iyo yung mga latest models. Bago itong mga ito, tingnan mo. Yan, bagay sa iyo yan kasi... Oo. Ganda, oh. Yan, pasok ka. Yan, tingnan mo. Welcome, my husband. Merhaba, Ender. Alihan, dear, I know for a fact that this is not the marriage of your dreams, but it won't hurt if you smile a little, you know? Hindi ito ang kasal na pinapangarap ko at hindi rin ikaw ang pangarap kong pakasalan, Ender. Now I know the reason why you were single for a long time. You're too frank. Alam mo, Mitsa, try mo din naman mambola kasi gusto din naman ng mga babae yun. Magbibihis muna ako. Okay, hurry up so that we can talk about the stocks. Sige, wait here. Mr. Alihan. Pinapatapo niya to sa akin. Ano yan?
Ibalik mo yan kung saan mo nakita. Okay po, sir. Ender, Yes, dear? sinabi ko na sa'yo noon pa na hindi mo pwedeng galawin ang mga gamit ko. Anong ibig mong sabihin? I have no idea what you're talking about. I'm talking about my things na sinabi kong huwag mong gagalawin, Ender. Hindi ko alam na sa'yo pala yung mga yon. Akala ko naman kasi basura na lahat yon. Para sa'yo pwedeng basura mga yun, pero sa akin hindi. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang gagawa ng gusto mo sa bahay na to. This is still my house. Look at you. You sound just like Halit. Para talaga kayong mag-ama. Anong sinabi mo? You heard me right. Parehas na parehas talaga kayo ng ugali ni Halit. Sobra. I'm not like him! Huwag mo akong itulad sa kanya. Don't even try to say it again or else mawawala sa'yo lahat. Listen, I am not like Zainab. You have no right to talk to me that way. Don't you dare test me, Ender. Banggitin mo pa ang pangalang Zainab ulit tapos na ang usapan natin. Pasensyahan na lang tayo! Okay, I'll stop then. Basta magdahan-dahan ka ng pananalita mo sa akin, then there won't be a problem. Just please mind your own business. And I'll do the same, Mrs. Ender. Kailangan ko na talagang mapaalis agad tong si Zainab. Ano to? Alehan, ano pa ba gusto mo? Walang katapos ang bangungot to. Haha! Wala siyempre, wala. Zaynosh, may problema ako. Pero may solusyon. Ano ba? Wala akong kinalaman sa'yo. Sige na, Zayno. Ganito, sasama ako sa dinner ni Lila at ng mama niya, okay? Tapos magkakataong andun ka rin sa resto. Tutulungan mo lang ako kapag kailangan kita. Ganun lang. Talaga? Ayoko nga, di ako sasama sa'yo. Zeno, iniwan mo nga ang lalaking mahal mo para lang kay Zerin. Bakit di ka sasama sa dinner para sa kaibigan mo? Janelle, sumasobra ka na talaga, ha? Hindi, Tol. Kaya ko to. Pag kinailangan mo ko, andito ako parati para sa'yo. Hindi ako galit sa'yo. Kaibigan pa rin kita. Good night sa'yo, pare, at good night sa'yo, Zeynep. Tandaan mo, simula ngayon, di ka na namin kilala. See you, bestie. Diyos ko! Sabi nga ayoko eh. Ayoko nga talaga. Oh. Emir! Sabi na nga ba, love mo ko eh. Oy, isang oras lang. Isang oras lang, ha? Sige, salamat. Okay na ba? Zeno, dalian mo, magbihis ka na. Dali. Dali na. Yes. Yes. What are you doing? Are you done with your homework? I'll do it soon. Meron tayong hindi na pag-usapan kanina umaga. What is it about? Shh. Hey, I'm talking to you. I don't want you seeing those kids again. Did Yildiz say that to you? How many times do I have to tell you na walang kinalaman si Yildiz dito? Did you tell them that you can't see them again? I did. Good. Now tell me, hindi mo sila classmates, no? They're not. Paano mo sila nakilala? Friends ni Alp na pinakilala sa akin. You know, their parents let them hang out with whoever he wants. Wala akong pakialam sa pamilya niya. I'm worried about you. Sige, Papa. I told them na din naman. Napaya na din ako ni Yildiz ng ilang beses. Paano ka ba pinahiya ni Yildiz? Eh ano naman ngayon kung napahiya ka sa kanila? Can you not worry about that anymore? Okay, I won't. Erim, I'm warning you.
Don't talk to me that way and I don't like how you're acting. Mayos ka. Okay, fine. Papa? Ano? Can I have money? Where's your allowance? I owe someone money. Okay. Iwan ko yung wallet ko the other day. He bought me some stuff. Oh. Huwag mo nang ulitin, ha? I'll turn that off. Do your homework. Okay. Ano Yildiz, yon? are you ready? Naghahanda na. Di ka pa din babihis? Darling, kaliligo ko lang, tas nagme-makeup lang ako, pabihis na ako. Oh, ano oras tayo uwi? Halit, hindi pa nga tayo nakakaalis ng bahay eh. Palagi ka na lang galit. Nakakapagod ka na. Hindi naman ako galit. Paano ko malalaman nandito pa tayo? Yildiz, lakad mo to, hindi akin. Kung ayaw mo, wag na lang kaya Halit. Stop this nonsense. Lalo mo lang akong ginagalit eh. Let's go now. Bilis. Ngayon lang nangyari na lalabas tayo para lang matapos na agad. Oof. Napagalitan ko rin si Erim. Pwede ba? Huwag mo lang dagdagan ang problema ko. Ano bang nangyari kay Erim? Ano pa ba? Galit siya sa akin kasi sabi ko iwasan niyo yung mga kasama niya noon. Eh di hayaan mo lang siyang magalit. Masyado mo lang kasing nasaspoil yung batang yan. Pag di niya nakuha ang gusto niya, depressed na agad. Yildiz, Bakit mali ba ako? Si Ender nga mismo walang paki sa kanya. Tapos ikaw ginagawa mo naman lahat para sumaya siya. Masyadong spoiled. Kailangan talaga ng batang yan ng disiplina. tumahimik ka na nga lang dyan. Halit, makinig ka sa akin. Wala akong pakialam kung depressed ba siya talaga ngayon o hindi. Anak siya ng isang Halit Argun. Madaming okay na eskwelahan abroad. Alam mo, pag makapasok siya sa isa doon, makakahanap din siya ng matinong kaibigan, hindi yung mga patapon lang. Will you stop meddling with other people's problems? Bilisan mo nga magbihis, kung hindi ayoko na umalis. Diktador. Ah, good evening, Mrs. Zerin. I'm glad to see you again. Welcome. Thanks. Maupo kayo. Thank you, dear. Sweetie. Kamusta ka? I'm okay, you? I'm okay, mahal. Sorry po. Ang aking lolo sa tuhod ay madalas magsabi ng, "Kumusta ka, mahal?" Tuwing bago kumain, para lang din maging masaya ang salo-salo ng pamilya sa hapagkainan because we value our traditions. Ang saya naman pala ng family traditions niyo. Yeah. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, ma'am. Emir, how's your day? Ayos lang naman. Tumambay ako. Ibig sabihin, kailangan kong tumambay dito para sa aking negosyo. Sobrang busy. You and Alihan are partners, right? Oo. I mean, parang ganun nga, Mom. I'm sure you've heard by now. Medyo may problema kami ni Alihan ngayon, mga panahon na to. Alam ko po, ma'am. Kaya ipagdasal lang natin sila nang maayos na ang lahat, di ba? Sure. Hindi ba? Welcome po. Diyos ko, Mr. Emir. Wow! Nandito rin pala kayo. Kumusta po? Mabuti ako, Jenner. Kumusta ka? Salamat po. Tigilan mo nga yan. Manahimik ka. Meron ba, Mr. Emir? Meraba. Mabuti naman ako. Kumusta ka? Mabuti naman ako. Excuse me, nakikita din kayo pagkatapos ng trabaho? Of course, at magkapit-bahay din nga pala kami. That's good. Para masabi mo sa abla mo lahat-lahat. Hindi ito ang tamang lugar para dyan. Hindi. Hindi namin pinag-uusapan ng mga personal na bagay. Mrs. Zerin, alam nyo, wala kayong dapat alalahanin. Emir, uupo ba kami? Since nandito na din kayo, why don't you join us? Sige. Maupo kayo. Okay lang po ba sumali sila, Mrs. Zerin? Sige.
Marama, Mr. Halid. Salamat. Sa VIP lounge po tayo. VIP lounge? Hindi. Dito lang kami sa table. Salamat. Sige po, ma'am. Darling, pag sa lounge, uupo lang tayo dun. Para lang tayong nasa mga typical dinner parties. Mas okay pag table ang kukunin natin para makasayaw tayo. Bakit pupunta mga tao sa ganitong lugar? Eh di, syempre para magsaya tas makakita din ng mga ibang tao. Ba't kailangan makita pa ng ibang tao? Para pang single lang ang mga ganitong lugar. Bakit? Hindi pa asawang lugar na ito. That's what I meant. Ay, hindi ako agree sa'yo. Enjoy dapat lahat. Kailan pa kayo nagbukas? Nung September po kami nabukas, sir. Are you always full? Hindi pa po madami ito, sir. Medyo maaga pa po kasi. Ang saya dito. Sayaw tayo. Kamusta ang mga magulang mo? Mrs. Serin, ang mga magulang ni Emir ay matagal na rin nakatira sa ibang bansa. Opo, ma'am. Nililibot ang buong mundo at hindi ko alam kailan sila babalik. Ah, ganun ba? I really want to meet them someday. Sige po, ma'am. Sigurado, mas gusto kayong makilala ng mga magulang ko. Dapat lang purihin mga magulang mo dahil pinalaki ka nila ng tama. Salamat. So tell me about your hobbies. Itong si Lila mahilig sa literature and arts. Ano nga ba ang mga interest mo? Very nice. Marami po, Mrs. Serin. I'm very interested in English literature, English language, and English movies, yung mga ganyan. Ano daw? Oo, tama. Ang galing niya sa salitang Turkish. Kaya English naman. Oo nga. Yes, Mom. He reads a lot. Oh, like what? Tulad ng mga research, ganyan. What research? Oo nga, tulad nga ng Mr. Amir. Sige, Zeynep. Kunyari, sevgilim. Ang ibig sabihin sa Ingles ay darling. Galing sa salitang dar sa Turkish, darling. Nabasa ko yun. Ay, nako. Really, Amir? Nabasa ko, Lila. Ma'am, si Emir, matalino masyado. Maraming alam sa iba't ibang bagay. Kaya ganyan siya. Salamat. I'm happy to know na ganyan ang mga interest mo kasi wala pa akong nakikilalang ganyan katulad mo. Well, kakaiba rin po kayo dahil sa inyong angking kagandahan. Sino ba bang ibang suppliers? Kilala mo si Mr. Altog? Altog Misirli? Altog Miss Shirley. Oo. Kaibigan ko din siya. Magaling siya magtrabaho. Oo, tama. Ibibigay ko po ang card sa inyo. Sige. Tapos na ba kayo? Paano kung di kita hinabol nung gabing yun? Kung hindi mo ako sinundan noon, siguro di na tayo magkikita. Paano hindi na makikita? Yun naman yung gusto mo. Kasi, nasabi ko lang naman yun nung oras na yun. Pinagsisihan ko rin naman agad. Ewan ko, sineryoso ko lang talaga sinabi mo. Oo, seryoso rin naman ako. Pero, akala ko kasi susuyuin mo ko. Akala ko sasabihin mo na susubukan natin ulit. Sorry, akala ko talaga ganun yung sasabihin mo sa akin eh. So, nagpapasuyo ka lang pala. Hindi. Medyo, oo. Madalas, hindi naman ako talaga nagpapasuyo eh. Pero ngayon, hindi ko na napipigilan hanggang sa dumire-diretso na lang. Ganun lang, hindi ko na alam. I think, blessing in disguise yung nangyari, Irem. Sa totoo lang, hindi ko rin naman inakala mangyayari to, pero masaya na akong nalasing kami nun. I agree. Sige,
iniisip ko kung saan nahantong tong usapan na to. I'm okay. Buti na lang talaga. Nag-text ka sa akin kagabi. Tinext kita, tas sumakay ako sa kotse mo. Ano pa magagawa ko? Sa totoo lang, believe it or not, ngayon lang din talaga yun nangyari sa akin. Tingnan mo nga naman, nung naghiwalay sina Zeynep at Alihan, dun naging tayo. Yes, I know. Oo nga pala. Gusto mo bang makipagkita kay Alihan bukas daw ng gabi? Paano kung ayaw ko? Pumunta ka para sa akin. Sige, pupunta ako, pero walang sisihan ha. Sige, salamat. Gaano kadaming staff ang meron kayo sa kabila niyong branch? Sweetheart, kung umuwi na lang kaya tayo. Why? Are you getting bored? Obvious ba? Ikaw ang may gusto nito. Oo nga, pero akala ko naman kasi mag-i-enjoy tayo dito. Malay ko ba na siya ang kakausapin mo buong gabi? Wala akong kausap dito. Anong gagawin ko? Don't expect na isasayaw kita. Ba't ba hindi mo ko isasayaw? Sandali, magbabanyo lang ako, tas umuwi na tayo. Pakikuha nga yung bill namin, sir. Hindi ka rin ba makatulog? Actually, hindi talaga ako nakakatulog masyado, Ender. Total gising ka pa at gising pa rin naman ako. Maybe we should talk. Talk about what? Well, you know, I'm not sure about the real cause. Pero bakit ka ba naggalit kay Halit to think sobrang close niyo talaga dati? I'm going to my room now. Ang hirap naman makipag-usap sa'yo. May LQ ba tayo? Hindi nag-LQ ang magkatrabaho, Ender. Really now? We just end the contract. Hindi ka makapag-intay na hiwalayan ako, Alihan. Pansin ko lang. Alam mo, napakaliit na bagay lang naman nun. You just make a big deal out of everything. Hindi itong maliit na bagay sa akin. It's natural for married couples to fight, Alihan dear. Dapat masanay ka na. Ender, madami ako kilalang magagaling na doktor. Pag-isipan mong mabuti. Good night. Bye-bye. Magsalita ka. Kung ayaw mo, sasanayan kita, Alihan. You left in a hurry yesterday. May emergency ba? Kinailangan ng kaibigan ko ang tulong ko kaya umalis ako agad. Sabi ko naman sa'yo may meeting ako. Ang sarap naman ng ganun. What I mean is, kung sino man siya, she's a very lucky girl. Old friend. Pero nagsisisi ako pumunta pa ako. Why? Dahil sayang ang pagpunta ko sa kanya. With how you said it, mukhang inalis mo na talaga siya sa buhay mo. Oo, huli na ang lahat. Pag may natapos, may magsisimula, di ba? That's so true. Pag may nangyari sa akin, would you come for me too? Oo naman, isa ako sa mga unang pupunta sa'yo. No, not first. You would be the only one to help me. Ano ka ba, Zera? Huwag mong maliitin ang sarili mo. But it's true. Nilaglag at iniwan na ako ni Ender. I'd like to get some flowers. Wait lang. Merhaba. Merhaba. Ako na magbabayad. Sure? Pabili nga po ako ng isang bouquet, madam. Sige po. So you basically bought me flowers. Pero hindi ito kasali. Bakit? Kasi dapat mas special pa dyan yun. Maraming salamat. Wala nga naman. May kulang. Aisel? Di ba sabi ko sa'yo bumili ka ng biskwit, tapos ilagay mo sa silver na pinggan sa mesa? Opo, ma'am. Halit? Hindi ka ba papasok ngayon? No, I plan to stay home the whole day. Anong nangyari? May sakit ka ba? Wala. Pero napagod yata ako kasi magdamag ako nakatayo para sa'yo kagabi. Hay, pasensya na, sweetheart. Ang dami-dami mo kasing sakripisyo para sa Miguel ka, akin. Yildiz. Sabihin mo kay Esel doon niya dalhin sa study yung tsa ko. Sandali.
Inimbita ko yung mga kaibigan ko para magtsaa, kaya parating na sila, baka medyo mag-ingay kami. Sino mga kaibigan? Sina Gaya at Gizem lang naman, mga kaibigan ko. Tawagan mo sila. Cancel muna. Ayoko ng bisita ngayong araw. Halit, hindi naman pwede yan. Nakakahiya mag-cancel bigla kasi padating na sila. Bakit ano bang problema kung pupunta sila dito? Yildiz, hindi mo alam ang patakaran sa pamamahay na to. Dapat magpaalam ka muna bago ka mag-imbita. Dapat alam ko lahat ng mga nangyayari. Naintindihan mo? Halit, inimbita ko yung mga kaibigan ko para magtsaa. Pati ba naman yun kailangan kong Yildiz, ipaalam? hindi ka nag-iisa sa bahay na ito. Magpaalam ka muna sa akin kung pwede silang pumunta dito sa bahay. Hindi ako makapaniwala. Aisel, gusto daw niya ng tsaa, dalhin mo sa study room. Okay, salamat din sa'yo. Good night din. Good night din, Zeynep. Welcome. Hakan, kailangan natin mag-usap. About what? Alam kong bumili ka ng shares. What do you mean? Inaamin mo ba? Hindi, Zeynep. Di ko alam kung anong sinasabi mo. Hakan, patingin ang laptop mo sandali. Zeynep, alam mo namang hindi pwede yan, di ba? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Alam mo naman krimen yan, di ba Hakan? You don't have any proof of that. Nasa laptop mo ang proof. If that's the case, wala ka talagang proof. Sasabihin ko kay Mr. Halit. Para ikaw na ang magsabi sa boss mo. Kikilos ka base lang sa haka-haka mo, Zeynep? Oo naman. O sige. May bad news. Sobrang sama. Why? What happened? Zeynep found out about the stocks. I knew she'd find out. Yun lang yun? So, Zeynep is a smart woman. Natural lang na madiskubre niya na may pinaplano tayo, di ba? Alihan, that's illegal at alam mo yan. Kapag nalaman ni Halit ang totoo, patay tayo. Don't worry, hindi niya tayo isusumbong. Paano ka naman nakakasiguro? Dahil kilalang kilala ko si Zeynep, alam ko kung ano ang mga gagawin niya at hindi niya gagawin. Okay? At alam mo din kung gaano siya kagalit sa'yo, di ba? Oo, alam ko. But I know that she still loves me. I don't think so. Dahil hindi mo pinatay ang leon, sinugatan mo lang. At sigurado isang araw babalikan ka niya, Alihan. Trust me. Okay? Don't worry. Hindi magsusumbong si Zeynep. Jenner? May kailangan tayong gawin dalawa. Ano pa bang magagawa? Ano pa? Hiniwalayan na ni Zeynep si Alihan kasi kinasal kayo. Si Zeynep na ang boss ngayon at nakikitira ako ngayon kay Emir. Lahat na lang na pwedeng mangyari, nangyari na, Abla. Sana magunaw na lang ang mundo para tapos lang ito. Ano ba? Di ba, may kilala kang mga lalaking mukhang mafia? Oh, tapos? What if makipagkaibigan ka sa kanila? Abla, ano naman ang mapapala ko sa mga goons na yon? Di ba kaibigan mo si Zeynep? Gawan mo siya ng pabor. Maging tulay ka, baka magkagustuhan sila, di ba? Abla, nakainom ka ba? Hindi talaga kita maintindihan. What I'm saying is, yung kay Zeynep at Alihan, may chance tayong maggamit yung pag-aaway nila. Those Yilmaz sisters are just interested in rich men. Para imbes na si Alihan yung habulin niya, doon na lang siya sasama sa lalaking yun. Bagong trabaho ko ba to? Oo, Jenner dear. Di magugustuhan ni Zeynep yun. Batiin mo lang yun, dudukot na ng baril. Malay mo naman, di ba? Baguhin mo muna yung lalaki ng konti. Turuan mo ng mga gusto ni Zeynep. Sasabihin mo lang sa kanya na Zeynep needs someone to love her, someone to be with her, take care of her, something like that. Jenner, magaling ka kaya sa mga ganyan? Tapos ano? Tapos nun, we will see what will happen. Mauulit na naman yung nangyari noon. May babaril sa akin.
Grabe, nakita niyo sobrang payat ni Leslie ngayon. Ang totoo, mismong asawa niya na ang nagsabi Tapos na ang nipis na nga niya. Sobrang natatawa talaga ako nung narinig ko yun. Sa tingin ko, sinadya niya yun. Welcome, girls. Salamat po. How are you? We're good, Sarah. Why don't you join us? Halika dito, Zara. Nag-exercise ka ba? Yes, I've been working out. Naglalakad ako every morning since we moved here. Ang ganda ng mga bulaklak, ha? Hindi ko alam na may karelasyon siya. Someone I really love bought them for me. Palaboy lang nagbigay niyan. Bitter. Anyway, maliligo na ako. If you're still here when I'm out, I can join you. Okay, dear. Ay, blooming si Sarah ngayon. Ang ganda-ganda at glowing talaga siya. Bagay sa kanyang in love. Anong love? Malalaman ko naman kung may boyfriend siya. Sabi niya, bigay ng boyfriend niya. Ay hindi. Ibig niyang sabihin yung kaibigang mahal niya. Kilala ko kung sino yung sinasabi niya at alam kong imposibleng maging sila. Maniwala kayo. May mga flowers. At ang ganda ng ngiti niya. Hindi. Kumain na lang kayo ng cake dyan. Tara, magpataba tayo. Nakita ko si Hakan lumabas galing dito. Nagkausap na ba kayo? Oo, nag-usap kami. Alam ko yung ginawa ninyo, Alihan. I knew that you would find out. Itigil mo na yun ngayon na. That is not possible, Zeynep Yilmaz. Seryoso ako. Sasabihin ko yan kay Mr. Halid. Zeynep, correct me if I'm wrong. Pero kahapon mo pa to alam, di ba? Oo, nalaman ko kahapon. Good. Then that means you have plenty of time para sabihin kay Halid, pero hindi mo naman ginawa. Ang gusto mo bang sabihin pinoprotektahan kita? Hindi nga ba? Alihan, ikaw ang huling taong poprotektahan ko sa buong buhay ko. E di nagsumbong ka kay Halid. Ano? You heard me right. Zeynep, kung wala ka na talagang kahit anong natitirang pakialam sa akin, go ahead. Sabihin mo na kay Halid ang lahat. Sige. Sabi mo eh. Pansin ko, hindi mo talaga nililinis ang loob ng mga kotse. Di ba sinabi ko na sa'yo yan? Dapat pag nagbubukas ng pinto mga buyers natin, amoy malinis ang loob. Sige, gagawin na namin. Kami na bahala. Gawal mo ng paraan yan. Nandyan na yung kaibigan ni Zeynep, pare. Napadalaw ka yata. Kumusta ka? Hala, sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang sasabihin ko sa iyo, Mr. Dundar. Kahit ano namang sabihin mo, pwede. Mr. Dundar, gusto sana namin bumili ng kotse para sa abla ko. Pero busy siya, kaya ako na lang ang pumunta dito. Sige, mamili ka dyan. Siguro ba na ang bahala sa'yo? Ay, pahinga lang ako sandali. Napagod kasi ako. Sige, pwede ka naman munang umupo sa opisina ko. Gusto mo ng tsaa? Sige, salamat. Kurban, kumuha ka ng tsaa. Sige, pare. Dito tayo. Ano ko kaya ayusin na sa akin to? Anong klaseng sasakyan ang balak bilhin ng abla mo? Sa totoo lang, Mr. Dundar, si Zeynep talaga ang nagrekomenda na dito kami pumunta. Talaga? Oo. Alam mo, yung si Miss Zeynep ay napakabuting babae. Oo nga, totoo yan. Sa totoo lang, sabi niya, ang bait-bait mo raw talagang tao. Sabi niya rin, kung bibili kami ng kotse, highly recommended ka raw talaga. Sobra-sobra naman yon. Sinabi niya talaga lahat yan. Oo, sinabi niya talaga yun. Alam mo, kawawa nga yun kasi may pinagdadaanan siya ngayon. Talaga? Ano nangyari?